Isa pong kaalyado po, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, kumampi po ngayon dito ho kay Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Patungkol ho dito sa pagpapanagot po kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Okay? Ang sabi po ni Congressman Toby Chang po ng Navotas, walang kawala raw ito hong si Romualdez, kung sakali man po mananalo ito hong si VP Sara Makabida bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections. Alright? Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon, Walang kawala si Romualdez kapag nanalo si VP Sara. Ayan. Sabi po dito, ito ang mariing pahayag ni Toby Chanco, kinatawan ng Navotas City kaugnay ng pagdedeklara ni VP Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo at sa kontrobersyal na fourth impeachment complaint na inihain ng liderato ng Lakas CMD. Ito kasi yung nangyari po, meron pong ikaapat na impeachment complaint, mga kabida, na isinampad dyan po sa Kamara de Representantes. Alright? At ito pong pang-apat po na impeachment complaint, ang nag-file po dito ay isang mataas na opisyal po ng Lakas CMD. Ang partido po ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Okay? Eto, tuloy po tayo. Ayon kay Chanco, hindi raw maaaring ihiwalay ang naturang reklamo sa impluensya ng liderato ng partido. Okay? Lalo na kay Martin Romualdez, dating Speaker ng Kamara at kasalukuyang pinuno ng Lakas CMD. Ayun. Ito yung sinabi po ni Chanco po, mga kabida. Tingnan natin yung fourth impeachment complaint. Ang nag-file niyan ay isang senior member ng Lakas CMD at deputy speaker pa. Okay? So, kasalukuyang deputy speaker po diyan po sa House of Representatives, mga kabida, ito hong complainant, po. Sino ang presidente at head ng Lakas CMD? Si former Speaker Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ay ipa-file ng hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan, siya, meaning si Martin Romualdez daw, mga kabida, ang may gustong may file yan, ipinahiwatig ng pahayag na maaaring may basbas umano ng liderato ang paghahain ng reklamo. Isang aligasyong nagpalakas sa usapin ng politikal na impluensya sa proseso ng impeachment. Dagdag pa ni Tiangco, naniniwala siya na ito ang dahilan kung bakit desidido ang liderato na mapatalsik ang ikalawang Pangulo upang makaiwas umano sa pananagutan matapos ang administrasyong Marcos Jr. Assuming, sabi po ni Tiangco po, mga kabida, he gets away with accountability dito sa BBM administration na ito, I'm sure kung manalo si VP Sara Duterte as president, he will not get away with accountability. Sigurado lagot siya. Papanagutin siya noon. Ayan. So, at least kumampi dito, mga kabida, ito hong si Toby Chanco po, kay VP Sara, mga kabida. Alright? Naniniwala ho si Chanco na kung makakaligtas man po ito hong Sir Martin Romualdez sa panahon po ni PBBM, mga kabida, check po, pagdating ho ni Vice President Sara Duterte, kung mananalo man po ito sa 2028 presidential elections, siguradong makukulong po ito. Mga kabida, po, Kasi, sabi po ni Sara Duterte, kailangan managot ang dapat managot, Diba? Critical masyado dito si VP Sara po, mga kabida, lalong-lalo na po sa issue po ng korupsyon, sa flood control projects, po. Diba? Kaya nga, nung nakapanayan po siya, sa SMNI, mga kabida, ang sabi po niya doon, na ide-delegate po niya ito kung pagpapanagot po, mga kabida, sa mga sangkot dito ho sa corruption. Hindi naman po niya sinabi kung pati yung
mga taong nasa likod po ng paghuli at pagdala po sa kanyang ama doon ho sa The Hague, Netherlands, ano? At itong mga nagpe-persecute sa kanya, no? Hindi po sinabi niya 'yon. Pero read between the lines po mga kabida, no? Okay. Ang sabi nga ng iba ano, itong mga taong ito dapat maghanda-handa na po, ano, para ho sa Day of Reckoning. Okay? Yung Day of Reckoning, yung panahon po kung saan po ay magiging pangulo po ito hong si Sara Duterte po mga kabida, no? Shock na itong mga taong ito babalikan talaga, no, ni VP Sara. Although sinabi po ng Vice Presidente na hindi daw niya ugali ang maging vindictive, ano, mga kabida, pero human as she is, hindi ho maiiwasan po mga kabida na makakaramdam po siya, ano, ng galit, okay, paghihiganti, ano, mga kabida, dahil sa ginawa po sa kanila, 'di ba? Mantakin nyo dating Pangulo po ng Pilipinas, ama po ng Vice Presidente po natin, ano? Walang awa pong ipinadala doon ho sa The Hague, Netherlands, ano? Okay, kung tutuusin, pwede naman po sana dito ililitisin po, ano? Ito hong si dating Pangulong Duterte. Pero ang ginawa, dahil ho sa politika, mga kabida, ipinadala po doon ho sa The Hague, Netherlands. Kasi takot po itong mga tao po, ano, na nasa likod dito ho sa pagpapadala po mga kabida kay Digong, ano, sa the Netherlands, sa influence po, ano, ni Digong dito sa Pilipinas. Kasi sigurado po, ano, si Digong lang po ang makakapigil po ng kanilang mga masamang balak po, ano, mga kabida. O katulad na lang po doon ho sa PI po ni Martin Romualdez, 'di ba? Kung wala po si Digong, baka ngayon iba na po, ano, ang sitwasyon ngayon, ano, mga kabida. Okay? Because of Digong, napigilan po 'yon. Okay? Kumbaga nagalit ang tao dahil ho sa influence ni Digong. Kasi ipinakita kasi niya mga kabida kung ano po ang epekto kung sasang-ayunan po natin yung People's Initiative, ano, kung saan po ay babaguhin po ang ating saligang batas po, ano, mga kabida. 'Di ba? So, yun pa lang, nakita po ng mga kalaban po ni Digong, ano, na kailangan talagang mawala itong si Digong sa Pilipinas. Kaya yun, kahit na po mga kabida, meron pong commitment itong Marcos administration na hindi po sila makikipag-cooperate po sa International Criminal Court. Since the Philippines lumabas na po sa membership po mga kabida since 2019, ano, pero hindi po in-honor po, no, ni PBBM yung ating pagiging hindi miyembro ng International Criminal Court. Nakikipagtulungan pa rin, ano, mga kabida, sa International Criminal Court. Kahit na sinasabi po ng administrasyong ito, ano, na hindi po sila sa ICC nakipagtulungan, kundi doon mismo sa Interpol, mga kabida. Pero saan nanggaling ang warrant? Di ba sa ICC? O since ang origin po ng warrant is ICC, bakit nakikipagtulungan po sila, ano, sa Interpol para lang po ma-serve itong warrant of arrest against the former president, ano po, mga kabida. Diba? Yun yung nakita po ng mga kalaban po ni Digong, ano, na kailangan na talagang maialis po o maipadala itong si Digong palabas po ng bansa, ano. So nagkaroon po ng pagkakataon which was the issuance of warrant of arrest, ano, against the former president. So, kinapitalize po nila yon, mga kabida. Okay, ginawang basihan po yon para ma-justify yung kanilang pag-alis po kay Digong, ano, mga kabida dito sa Pilipinas. So, yun po. Okay? Now, dito ko kay Romualdez, okay, ako, personally, naniniwala din ako, ano, na pagdating ho sa Sara Duterte presidency, may kalalagyan talaga ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Kasi alam naman po natin mga kabida na galit ito hong si Sara Duterte po, ano, kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano po. Yun palang hirap na dinanas po, ano, ni Sara Duterte sa kamay po ng mga kongresista, ano. Imposible po yun na walang basbas po yun, ano, kay dating Speaker Martin Romualdez, ano po, mga kabida. Di ba? Now, eto, pagkakataon na po ito kay Sara Duterte, kung sakali man po mananalo ito sa 2028,
yung controversial issue po na kinasasangkutan ni Martin Romualdez mga kabida, ito hong issue po ng flood control project scam at maging ito hong 2025 national budget scam, mga kabida. Ito na po yung pagkakataon po. Okay, para po makaganti. Ito hong si Sara Duterte, mismo si Toby Chanco yung nagsabi, na hindi po makakawala po ito hong si Romualdez kay Sara, kung sakali man po manalo po ito bilang Pangulo po ng Pilipinas. At least, mga kabida, sa puntong ito, magkakampi po ito hong si Toby Chanco at saka ito hong si Sara Duterte, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, dito sa sinabi po ni Congressman Toby Chanco, mga kabida, na mananagot ito hong si Martin Romualdez, pagdating ho sa administrasyon po ni Sara Duterte kung sakali man po mananalo ito sa 2028 presidential elections, mga kabida. Dito na kaya magkakaroon po ng hustisya, mga kabida,